Oo. Pero attorney, kung hindi niyo po alam kung nasa saan siya at Mm, pagkatapos nakapagsumiti siya ng isa pong affidavit galing po sa Sweden papunta po sa Supreme mm, Court, opo. mm. Papaano po kayo nag-uusap? At kailan kayo huling Oh, nag-usap? telepono. Mm, Nag-usap kami sa telepono madalas. mm, The last time was I think 2 days ago bago ako lumipat. mm. Bago Opo. ako lumipat nag-usap kami. Tinatanong ko kasi yung mga pari, eh. Mm, Na sinasabi nila na ano, sabi ko, "Nagpadala ka ba ng mga emissary para makapag-negotiate?" Sabi niya, "Wala. mm. Wala daw siyang pinapadala." So, I'm absolutely sure na walang gano'n. Opo. As in, ano ho, talagang wala pong sino man pong emisaryo o namamagitan para sa sinasabing dialogue between him and the government? Well, as of 2 days ago, wala. He was very categorical. Hindi ko alam what happened in the last 2 days, no? But hindi din mangyayari because hindi naman gagalaw yun ng hindi ko ano eh, ng hindi ko ina-approve eh, makikipag-negotiate, makikipag-dialogue. I have serious doubts. I'm almost sure na hindi niya ginawa yun in the last 2 days. Kasi ako lang naman ang talagang ano niya, inauthorize niya na magsalita sa kanya. So, hindi naman niya ako i-undermine. Attorney, kung magugunita rin po natin, di ho ba, si Pangulong, ang aligasyon ng Presidente, kung napanood nyo, Mm. sabi niya, binablockmail kami nito ni Saldi ko eh. Oo, na hindi Yun ba yung ipakans abogado? na hindi pinapakansila yung passport niya, no? Oo. Para daw tumigil sa kakasalita ng pagkakalabas ng video si Saldi. Yan ang sinasabi. Oo. Kung naalala ho ninyo, Oo. no? Opo. Oo, Ngayon, abogado daw opo, ang gumagawa nun. opo. Hindi ho kayo yon o kayo yon. Hindi. Okay. Nababaliw ba ako na iba-blackmail ko si sitting president? Sino ba naman ako? Di ba? Anyway, Hindi naman ako, opo. hindi Sige. naman ako foolish. Opo. Pero sir, kasi kung iisipin natin yung sinasabi na hihinto daw sa paglalabas ng video kung hindi kakasalahin yung passport. Pero parang Oo. nangyari naman na Correct. hindi na po naglabas ng video ang inyong kliyente although Correct. na-cancel yung passport pero mukhang tumahimik yung paghahanap sa kanya parang may something. Hindi. Tumahimik siya. In fact, tumahimik siya before na-cancel. Cancel na yata yung passport. I'm not sure about the timing. Ano. Oo. Pero are you saying na nag-deal sila secretly? Again, I have serious doubts kung makikideal siya with the government secretly. In fact, hinahanap nga, pinepersige nga niya, no, di ba, ni Secretary Remulla, SILG. Mhm. So, I don't know. I have serious doubts that na meron siyang deal. Opo, kasi maari, sorry po, ito medyo ano lang, Sure. yung duda ng iba, baka naman Mm-mm. po press release lang yung kunwari hinahanap ang inyong kliyente, pero the truth is, totoo itong sinasabi na ayaw siyang pauwiin ng presidente at maging ni Speaker Romualdez kasi nga pag umuwi siya, sabit silang lahat. Sinabi niya yan. Initially, di ba? I think Yes, sinabi niya yan sa video na huwag kang uuwi dahil Oo, we will oo, take care of you. Yun yung oo, sabi niya. oo. But walang deal after that. Alam mo, Ted, ang hirap nung hindi plausible yung sinasabi na may deal eh. Oo. Kasi hindi naman presidente, hindi naman palasyo ang may control dun sa passport cancellation. Mm-mm. Yung Sandigan Bayan ang gumawa nun. Mm-mm. You see, so kahit may deal with the palace, hindi mo pwedeng utusan yung Sandigan Bayan na gawin mo ito, huwag mong gawin ito. Mm-mm. Unless sa sinasabi nila, kaya nung palasyong Sandigan, I doubt it. Opo. You see, so why would he deal with a palace Mm. who has no power to grant what he's asking for? Mm-mm. Ah, Di ba? It doesn't make sense. Attorney Roy, last na lang po talaga. Alam namin Sure. busy kayo. Attorney, kasi sabi nyo kanina, wala namang ipinapadalang emisaryo, itong walang ganong usapan na gusto Yeah. makipag-usap ni Zaldi. Kayo lang ang tanging naatasan to speak on behalf of him. So, ibig po sabihin nito, yung inilalabas na impormasyon ni DILG Secretary John Vic Remulla, mali, fake news? Paano po yun? Paano ba namin iintindihin yun? Well, to be fair to him, sinabi naman niya hindi verified na meron daw kaibigan ng kaibigan na malapit na pare. To be fair, sinabi niya hindi verified. Ang hindi fair is initially yun ang sinabi niya eh. Oo. Ngayon hindi niya sinasabing to his information eh. Sinasabi na niya na ito yung nangyari eh. Na magsoli muna ng 57 billion bago kami mag-usap. Bakit tayo mag-uusap? Wala naman kaming offer na makipag-usap. At saan galing yung 57 billion na figure? Oh, so para sa inyo, it's unfair doon din po sa inyong kliyente na naglalabas siya ng ganong statement nang sinasabi niya na hindi rin naman confirmed yung impormasyon. Correct. Oo. Correct. But I'm Oo. not saying it's not accurate yung sinabihan siya ng sinabihan ng Oo, kaibigan ng kaibigan. Oo. Oo. Kasi posible naman na kinausap siya. At kaya palagi kong sinasabi, kung meron man lumapit sa kanya, hindi yun authorized. Oh, so ang advice nyo rin for DILG Secretary at even sa ibang officials na magsasalita sa issue ni Zaldi ko, ikumpirma muna sa inyo sana, Well, kung sakali. Lahat tayo before we act, di ba? Dapat i-confirm muna natin kahit ano. Okay. Di ba? But again, to be fair, Oo. sinabi naman niya initially na kaibigan ng kaibigan ng kaibigan. Oo, pero At sinabi ko kagad, hindi unauthorized. Oo. Now,
apparently he's still acting on the basis of yung sinabi sa kanya ng kaibigan. Yun ang hindi fair. Kasi sinabi ko na hindi totoo eh. Oo. At hindi nyo kailangan ng negosasyon with the government. Kumbaga kayo Hindi. stand on kumbaga firm kayo na wala namang kasalanan si Saldico dito. Yeah. Very firm.